a spiritual principle in your life, always make that decision. Grow in your personal life, grow in your intellectual life, grow in your relational life, grow in your spiritual life, grow in your personal spiritual life, because when you do and you choose growth, the money will follow. See everything as training, because bigger things are going to happen in your life. God's abundance will flow in you like a river. That's my prayer for you. Thank you so much that I'm part of the IMG family, and I greet you with all love and prayer. May more of His love flow in your life. This is Brother Bo Sanchez saying, live a fantastic life. What just happened? Hi, this is Joanne. On behalf of the team of leaders, I welcome you to our family, Prosper Pinoy. We are a growing community of advocates, financial educators, entrepreneurs within the big organization of IMG. What makes us special, aside from the IMG mission, vision, crusades that we carry, are the core values that we keep as a community and family. These core values are T, trust, H, hard work, R, respect, U, unity, S, system-driven, T, teamwork. With open arms, I invite you to help yourself and your family to grow in terms of knowledge, experience, and wealth using the life-changing educational training, environment, system, and leadership. From now on, let us continue to connect throughout our lifetime until you achieve and build your dreams into reality. Welcome, and with the core values in mind and in heart, let's all together keep moving forward. Alright, magandang gabi, mayong gabi, maupay nga gabi sa ating lahat. So thank you for taking the time to join us tonight for this investment talk. Kahit konti pa lang tayo, it's 7:59. Mga short reminders lang. Andito if you have your screen up. Please use the naming convention. I see si Coach Ronald, may bisita si Ma'am Delia. Welcome po Ma'am Delia. Impasugong Municipal Jail. So may ano tayo dito, may kasama tayong uniform personnel, mabuti. Maganda, sana yung buong team ninyo nakikinig, na naririnig ito, para lahat po tayo maging financially educated. Yun po yung aim natin. Imagine 30 million po. 30 million na Pilipino ang gusto nating ma-reach by 2030, if not earlier. God willing, mangyayari po yan. Ang tanong lang is, ilan po sa 30 million ang dahil sa inyo, na kayo ang personal na nag-invite sa IMG. Okay? So, eto, may request lang kami in terms of naming convention, lalo na po sa hindi pa member. Pakisunod lang po ito, first name, last name, at saka sino po yung inviter, kasi gusto po nang nag-invite sa inyo malaman kung anong klaseng anong webinar yung na-joinan ninyo, para alam niya kung ano yung potential questions mo, alam din niya na nakapag-join ka nga. Sayang naman. Tapos looking at lahat naman, may audio, si Sir Jimmy na lang. Madali lang naman yon, headset button, and then call over internet. Tapos ito, I think we can all agree no na kung medyo boring yung speaker, masyadong seryoso, nababato tayo. And then when we're bored, walang masyadong information na nare-retain. So I'll do my best to make it as enjoyable, but at the same time fun, knowledge-filled na webinar sa atin. I'm sure may papasok pa po maya-maya, so that's fine. And eto, don't forget to attend consistently. Kung nakapag-attend ka kahapon,
nakapag-attend ka nung isang linggo, attend ka lang ulit. 5 years na po ako sa IMG. Every day, every new training, may bagong bagay, may bagong information po ako na natututunan. So, gusto natin, hindi lang makaisa, kaya paulit-ulit din natin tong ginagawa dahil paulit-ulit lang din naman yung problema ng karamihan ng Pinoy when it comes to money. Paano mag-ipon at saka walang ipon. Yung karamihan talagang wala. So if the problem is repetitive, siguro the solution should be repetitive as well. So kung nakapag-join ka kahapon, last week, it's okay to join again. Makainang ulit. Wala, anyway, it's free and it's unlimited. And at the same time, while you're joining, please make sure na may kaibigan ka or relative na nag-join din together with you para kayong dalawa, kayong lahat, financial educated, lahat tayo sabay-sabay gaganda ang buhay, di ba? Mas maganda po ang buhay kung lahat tayo, maganda ang buhay, mas madami tayong natutulungan na ibang tao. Lalo na po yung talagang higit na nangangailangan. Okay? So, eto, to formally introduce myself, Jeremy Tan, your trainer for tonight. This is my wife, Carol. We've been with IMG since 2015. So, I'm not sure kung paano kayo na-invite, no? Pero ako, I was invited through Facebook. Di ko kilala yung coach ko, pero pinaunlakan ko lang. Anyway, sabi ko sa sarili ko, what's to lose? Wala naman akong pera. Kung scam ito, that's fine. Wala mang may scam sa akin. And thankfully, pinakinggan ko yung paanyaya, pinaunlakan ko kasi since then, I can say na malayo na po yung narating namin ng family ko when it comes to changing our financial situation from lubog sa utang, medyo nakakaangat-angat na ng konti, and at this time, nakakatulong na sa ibang tao. Di ba mas maganda yung ganong buhay kaysa sa puro utang lang yung nasa isip natin. I am a financial educator full-time. I fired my boss last month. Thank God, wala na akong amo. I'm not saying na masama yung pagtrabaho, pero mas madami po akong matutulungan when I went full-time. Yun po yung main reason. Tapos, I became senior marketing director. I'm also an investor. And kung galing kayong call center, kung may mga call girls and call boys dito, yun yung colloquial term sa call center. Dati din po akong galing sa call center. I started 2009 and then stopped just this year. So medyo mahaba-haba ding journey sa call center. So it's up to you if you want to stay longer in the BPO industry. Pero ako, I'm choosing to stick with IMG to be able to help more people in the process. Now, if you feel na may tanong kayo, baka may gusto kayo i-clarify, these are my contact details, or you can chat me on Facebook. Yung pangalan ko po hindi weird, kagaya ng iba binabaliktad. It's still Jeremy Tan. Pag nakita niyo yung mukhang to, ako na po yun. Okay? So, bakit nandito kayo ngayon? Lalo na sa hindi pa members, no? Baka ang tanong mo, ba't ba ako nakikinig dito? Why am I here? What's the purpose of me joining this webinar? Di ko alam yung sagot, to be honest. Pero ang alam ko, hindi ka nandito ngayon dahil gusto mong maging pulubi pagtanda. I think that's one thing that we can all agree, no? Na kung kailan ka matanda, kailan di ka na makapagtrabaho, wala ka ng pera. Hindi yun yung goal mo. Yung goal mo, gumanda ang buhay mo. Kung hindi man gaganda ang buhay agad-agad sa ngayon, at least you are assured na pag-retire mo, kahit papano, may pera ka pa din. Di ba? Kasi maraming nagre-retire na walang pera. So, dito sa IMG, as you can see the logo of the company on the book, more than, I think, 90% siguro ng itinuturo natin sa IMG nasa book na ito. So, ang sabi ni IMG, the secret to saving and building your future is become your own financial educator. Ikaw mismo, pag-aralan mo ang finances mo kasi nag-aral ka, kinder, daycare, preschool pa nga ngayon, from preschool all the way to siguro doctor's degree, postgraduate, pero wala namang pinag-usapan about personal finance, di ba, sa academics.
puros kahit let's say CPA ka, yung pag-uusapan mo ang pera ng boss mo, hindi mo personal money. So dito sa IMG, pinupunuan natin yung kakulangan na yan in our academic structure. So ikaw mismo, you are your own financial educator. And then ang sabi ni IMG, kung sa akin, Jeremy, di ba gusto mong gumandang buhay mo kasi nag-join ka nga sa webinar na ito, pakinggan mo lang ang tinuturo namin through this book. Unahin mo yung healthcare. Unahin mo yung pinaka-base when it comes to building wealth. Kasi 90% of personal and family bankruptcies is because of hospitalization. Diba? So, dahil alam natin na bulk of bankruptcies is because of hospitalization, hindi pa nangyayari yung hospitalization, bigyan na natin ng lunas. So, unahin mong healthcare. And then, wag mo din kalimutan yung income protection. Hindi po to kung ano-anong klaseng protection na, it is life insurance. Ang silbi po ng life insurance, in a nutshell, pag namatay yung breadwinner at saka may insurance siya, yung family niya tatanggap ng instant money. Yun lang po. At least, kahit wala na yung breadwinner, may pera pa ding pumasok sa family. Diba? So, put yourself in that situation. Kasi whether we like it or not, and I think we just need to learn to acknowledge na talagang tao, one day, mamamatay. Paano kung ako yun? Diba? Unemployed ang asawa ko, my kids are still very young, sabi ko ayoko muna ng life insurance kasi nakakatakot isipin na mamamatay. Biglang may nangyari, 'di ba? So nga ang family. So ayaw po natin ng ganon. Kaya second layer po yung life insurance. And then ito, debt management. Kasi pagdating ng utang, PhD na yata lahat ng Pinoy doctor's degree na when it comes to utang. So sa IMG, naintindihan yan kasi talagang may mga pagkakataon na napapautang, yung iba naman utang lang ng utang, pero isinasama po natin sa curriculum natin yung debt management. Nasa book din yan at saka mga workshops. So kung may kilala ka or ikaw mismo parang you're trying to find a way out of debt, this is perfect for you. And then emergency fund, simple lang naman, 3 to 6 months worth of your income. So pagpalagay natin, you earn 10,000 pesos per month, mag-ipon ka, 30 to 60,000 pesos, hindi yan kailangan agaran, di ba? You build that gradually. So niipon mo yan sa loob ng ilang buwan or ilang taon, lagay mo sa bank account, ilagay mo sa low risk investments, o kaya sa co-op, yung madali mong makuha kung talagang emergency. Para kung talagang may emergency at hindi po kasama sa emergency ang pista at panganganak, at least hindi po natin kailangang mangutang kasi may inipon po tayong pera. Diba? And then, like building a house, last na yung bubong. Nasa taas talaga, pinakatuktok yung bubong. Dahil ang purpose po ng investment natin, hindi para isama natin sa hukay. Kasi yung iba, masyadong advanced mag-isip, masyadong matalino. Sabi, hindi ko naman daw madadala yung pera na yan kung patay na ako. Oo, yes. Di mo kailangang dalhin ng pera mo kung patay ka na kasi wala kang paggagamitan ng pera sa loob ng kabaong. Pero ang family natin, they need the money. Pag tayo, wala na. They will need up to the last centavo po ng naipon natin, ng naipundar natin dahil kakain pa yan sila. And then, ultimo pagpapalibing sa atin, may gastos pa din. So please, if you truly love your family, join IMG. Wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa at saka magdalawang isip kasi marami na pong natulungan na family sa IMG na gumandang buhay. Kung yun ang goal mo, andito na po ang solution. Okay? So, dito din, as you can notice, baka you've been watching IMG for a while now, yung mix ng mga members natin, very broad. Hindi lang yung milyonaryo. Hindi lang din yung nagtatrabaho. Hindi lang din yung may negosyo. Kahit ultimo, mga low-income individuals
welcome po sa IMG. Ang iba, medyo natatakot, nagdadalawang isip kasi, sir, minimum wage earner lang ako. Yung iba naman, sir, ano lang ako, high school, second year, di ako nakapag-college, di din ako nag-graduate ng high school. Yung iba naman, I own a multi-million peso company. It doesn't matter. Ang isa lang ang tinitingnan ni AMG. Isang bagay lang. Gaano katayog ang mga pangarap mo. 'Di ba? Yun lang yung importante kay AMG. Kung marami kang pera ngayon, good. Join IMG so that you can help more people. Kung nahirapan ka sa pera ngayon, then the more reason na you should join IMG kasi pag gumanda ang buhay mo, imagine ikaw ang mag-a-uplift sa buhay ng family mo at ng mga kaibigan mo through IMG. 'Di ba? Because financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Lahat po tayo welcome here in IMG. Okay? So join na? Hindi pa. Tapusin muna natin yung lesson. So this is what we will learn tonight. Now, just like in school or training, mahirap naman puros lang learn. May application din. Gawin din. So when it comes to healthcare, isa lang klaro, the first name in healthcare, Kaiser International Health Group. So pag-aaralan natin yan maya-maya, how Kaiser works, kung parang medyo may question kayo, baka andito yung sagot. And then, when it comes to life insurance, isa lang pong partner natin, Manila Bankers Life. And then, ano nga ulit ang gamit ng life insurance? Automatic income replacement. Kung sakaling wala na si Pedro at saka si Maria, lalo na kung unemployed, at least may pera. Diba? And then, managing debts effectively. It can be in the form of this book. Pwede kayong bumili, Debt Destroyer, sa National Bookstore. Pero I will highly recommend na talagang you join IMG because we have an online workshop when it comes to debt management. Matuturuan kayo paano ninyo matuturuan yung ibang tao na i-manage yung mga utang nila. Kasi madaming tao po, yun po yung problema, utang. Di ba? And then, building an emergency fund. So ituturo natin din dito kasi karamihan ng tao, ang problema is kulang daw yung income. So IMG is a business and we also have a business platform na pwede ninyong i-take advantage kung either yan yung problema ninyo, kulang ninyo, or may makilala kayo na kinakapos yung kita. Di dagdagan yung kita, wag dagdagan yung utang. And then, growing wealth through investments. Hindi po ito yung mga investment na nag-invest ka ngayon, 2 months later, wala na. These companies have been in existence for at least 20 years, yung iba. Yung iba naman, more than 20 years. Diba? I think you know some of these brands. So, dito, malalaman natin paano ba mag-invest ng tama at saka bakit ako mag-i-invest. So, if that's one of your questions, hold on to your seats. I-discuss natin yan maya-maya. And then lastly, sabi natin, diba, I love myself. YOLO. Kung talagang mahal mo ang sarili mo and you only live once, prepare for your retirement na. Kasi, lalo na kung may mga anak tayo, wag naman natin gawing retirement plan yung mga anak natin. Hindi po sila yung retirement plan. Diba? Bigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-build ng family nila na hindi na tayo nagiging balakid pa sa mga plano nila sa buhay. So, if that's also one of your questions, paano ako magpla-plan ng retirement, masasagot po yan maya-maya. Okay? So, eto, tayong mga Pinoy, when it comes to investing, ano tayo? Lahat tayo porsigido. Kahit i-deny pa yan ng madaming tao na I'm not interested. Di yan totoo. Kasi kung di yan interested, di yan bibili ng magandang damit, pagtrabaho, di yan magpapatayo ng bahay, dahil those are investments. Ultimo, make-up sa mga kaibigan nating mga females, lalo na kung nasa trabaho or negosyo, mahirap naman, naharap ka sa kliyente mo na Hagardo Versosa, di ba? So dapat presentable, magandang tingnan. So that's still an investment. Ang masaklap lang, nakakalimutan yung very basic na dapat pag-investan, di ba? So what are those? Number one, very obvious, Kids Education Fund. Kung may anak ka, di po si government ang magpaparal sa mga anak nila. Di man yan sila kasali sa pag-anak ninyo. So, obligasyon po natin yan na pag-ipunan ang educational fund ng mga anak natin.
Okay? And then, next is retirement. Yung ibang alam lang, 65 years old, magre-retire. Pero tanungin ko kayo ngayon, kung may 10 million ka na ngayon, 10 million, 10 million, and you're only 35 years old, what will you do with your life? Diba? What will you do with your life if you have 10 million tonight? At saka pagod ka na din sa trabaho mo. And you're only 35. Di ka pa ba magre-retire? Diba? Pero kung wala ka pang 10 million, kagaya ko, hold on to your seats. Pag-aaralan natin yan in a bit. And then lastly, future healthcare expense. Kasi kailan ba talaga naglalabasan yung mga sakit natin? 'Di ba kung medyo may edad na? Ang masaklap, kailan pa tayo nagkasakit ng grabe, yun pa yung time na we're no longer capable of generating income. So habang bata ka pa, prepare for these things na kasi they are due to happen. So baka pinagpapaliban mo lang, wag na. Gawin na natin ngayon. So eto, Kids Education Fund. For parents, the guilt over failing to support their child's needs is one of the worst feelings in the world. So put yourself in this situation. Parent ka, yung anak mo nanghihingi ng para sa school. It can either be tuition fee, it can be project, pero walang pera eh. Sagot mo na, sensya na. Walang pera si mama at papa. Are you happy? Diba? Are you happy? I think you're not happy. Kasi alam mong obligasyon mo yan. So how much more kung college na sila? Medyo madugo na yung gastusan doon. So, eto lang. Before pa yan mangyari, because knowing is already half the battle, ang pagkakaroon ng kalaman, you're already halfway there, dapat malaman lang natin na yung tuition fee sa Philippines increases at least 10% per annum. Kung empleyado ka, kailan ba last nag-increase ng 10% per annum yung sahod mo? Ako, when I was working, the most that I got, kung hindi promotion, is only 5%. Kung promotion, yes. Yung stress naman, yes na yes din. So, parang naisip ko, nga no, nag-increase yung tuition fee, pero yung sahod ko, walang kwenta yung increase. Sayang lang yung time ko dito. So, di ako makakapag-ipon. So, ang sabi natin dito sa IMG, while you're still young, mga anak mo, lumalaki pa lang, mga bata pa, find ways to earn exponential income. Ano bang kaibahan ng mayaman sa hindi mayaman when it comes to time? Pareho lang tayong may 24 hours, di ba? So, si Lord, fair po yan. Ang tanong lang, are we really using the time properly? So, kung most people, unfortunately, di nila yan alam. So, ngayon, alam mo na take advantage of the time, start preparing financially for your child's education. Wag nating ipagpaliban na. And then, eto, again, knowing is already half the battle. So baka yung tanong mo, okay Jeremy, naintindihan ko, okay, magsisave na ako. Pero di ko alam kung magkano. Sige, no problem. Bigyan kitang idea. Kasi ako din, my kid, yung eldest ko is only 10 years old. Di ko alam kung anong plano niya sa buhay niya. Pero baka magsilbi ding guide ito for both of us. Okay? So number 1 is the college or the university. Saan mo ba gustong papag-aralin ang mga anak mo? Is it in a state college or state university, yung government, or private? Diba? Private naman, ano ba to? Yung private na low-end, yung mura na private, or yung private na medyo mahal? So, nasa sayo yun. At least may idea ka kung anong options mo. Dito sa Palo, dito sa amin sa Leyte, we have a lot of schools na medyo malapit lang. So ako, parang na-project ko na kung saan potentially pwedeng mag-aral yung mga anak ko. So, research ko na lang kung magkanong tuition nila, di ba? And then, these three, etong tatlong to, course to take up, how long, and then yung projects and practicums, sinisimplihan ko lang yan. Look at yung family history ninyo. Ano ba usually yung kurso or trabaho na pinapasukan ng mga kapatid, mga auntie, mga lola, 'di ba? Mga lolo, kasi
those are potential factors na makaka-influence sa decision ng anak nyo at pati kayo rin. So, for example, you are a family of doctors. E di ikaw, sasabi mo na baka mag-doktor yung anak ko. So yung ipunin ko, pang doktor. Obviously, millions yun. Hindi yun pwede yung 100,000 lang. Kukulangin yan. Eh kung yung family nyo naman, family of, let's say, teachers. Di ba? So ikaw, mapre-predict mo na, uy, baka mag-teacher din yung anak ko kasi yung isang kapatid ko nag-teacher, close na close sila ng anak ko, ang anak ko at saka yung tita niya, baka na-influence ni tita yung anak ko. So, sige, mag-iipon ako para sa teacher. Pero andito na, college na. Okay? Yung ina-anticipate mong mag-doktor, biglang sinabi, Ma, Pa, gusto kong mag-fine arts. Yay, nasaktan ka kasi kala mo doktor na, pero sige, you're a supportive parent. Sabi mo, sige nak, kung saan ka masaya, supportahan ta ka, tapos may hawak kang Skyflakes, di ba? Tsaka kape. So, di ba yung commercial na yon. So, to make the long story short, natapos si anak fine arts. I think it's 5 years kasi allied yan ng architecture. I think it's 5 years, I'm not sure. Pero hindi naubos yung millions na inipon mo. Kasi mas mura, di hamak na mas mura ang fine arts sa medicine. So, nag-graduate si anak, natapos ang gastusin, malamang sa malamang, meron ka pang at least mga siguro 500,000 na natira. So nag-graduate, it's up to you what you will do with the 500,000. Bigay mong regalo, bigyan mong kotse, or mag-tour kayo. Kasi di nyo minsan na experience mag-tour dahil madaming gastos, at least hindi na inutang yung pera, inipon mo yon. Whatever the case may be. Di ba mas maganda yung ganong prospect na kahit medyo nag-deviate ng konti yung plano ng anak mo, may pera ka pa din. Hindi ka kinapos. Pero on the flip side naman, teacher yung pinag-ipunan mo. Siyempre, mas mura yung course na yon at saka shorter time, 4 years lang. Biglang sinabi ng anak mo, Ma, gusto kong mag-ECE. Electronics and Communications Engineer, kagaya ni Coach Joan Fallier. Kasi idol na idol ko. Diba? So, ikaw, sabi mo, patay. Teacher yung napag-ipunan ko, baka kapusin ako. Pero medyo bata ka pa, 40s ka pa. Sabi mo, sige na, go. Mag-ECE ka. Pero ikaw, alam mo na baka mga around 2 to 3 years lang ang ilas ng inipon mong pera. But you have the confidence to send your child to a course na kahit medyo mahal, mas mahal yung mga project kasi may naipon ka. Yung parang kukulangin na part, di pagtatrabahuan, di ba? Nasa NG ka eh. So, kudkod. Kayod ng husto. So, at least, kahit, for example, kinapos yung ipon mo, hindi mo naman inutang lahat. Kung kailangang mangutang, at least yung kulang na part na lang. Di ba? Ang naging problema kasi ng madami, fatalistic, parang nagsasubmit na lang, sabi na lang, di ko man to kaya, mangungutang na lang ako. Wag, mag-ipon pa din. Regardless if kulangin yan. Mas maganda pong gumastos kayo kahit kinulang yung inipon ninyo kaysa sa lahat utangin ninyo. Mas maganda po ang buhay na may ipon. Okay? So, yun. That's I think for me, the easiest way to kind of help you prepare. And then lastly, transportation and lodging. Kung can afford naman, bigyan mong kotse. Anyway, if you can afford the maintenance, go. Pero may mga instances din na yung anak medyo lumalayo sa parents, di ba, kung college. In our case, we are in Leyte, there's a possibility. Yung anak namin baka mag-aral sa Cebu kasi baka nandun yung friends, yung boyfriend or girlfriend, di ba? Friends din yun. So, whatever the case may be, ikaw na parent, ang gusto mo, ang tutulugan ng anak mo, safe, malinis, malapit sa school. Diba? Obviously, these places medyo mahal. Lalo na kung yung school, nasa harapan lang yung boarding house. So, consider it in your financial planning for your kids' education. Kasi, I tell you now, kasi lahat tayo, I think dito, nakapag-aral, one way or another,
nakita po natin before with our classmates na medyo malayo, tapos yung inuuwian pa, malayo pa from the school, medyo delikado. Unfortunately, there are places na tawagin na lang nating slums or squatters area pero may boarding house. Kung ikaw yung parent, 'di ba, alas 10 ng gabi, patay yung cellphone ng anak mo, hindi ka makatulog kasi hindi mo matawagan ng anak mo and then you know na delikado yung inuuwian niya. So, pero if you were able to save, you have the confidence to have your child live in a room or dormitory na malapit sa school, alam mo na pag alas 10 ng gabi, imposibleng walang battery yung cellphone nun kasi nasa bahay na. 'Di ba? Unless brownout at saka na timing na lowbat. So at least pag tawag mo, Ma, nandito na po ako, mag-i-study na lang, 'di ba? For my exams bukas. I tell you, hindi po nababayaran ng stress. So, kung may mga anak kayo na medyo bata pa, kahit di nyo alam kung anong plano nila, mag-ipon na lang. Okay? Para hindi na tayo ma-stress. So, baka yung next na question mo naman is, magkano ba ang ipunin ko dyan? Kasi, di ko pa naman alam kung ano yung cost. Let's use the benchmark for some of the universities dito sa Pilipinas. So, as you can see, it's a mix of state universities and private universities and colleges. So, noong 2014, ito yung minimum cost per term ng mga schools. Source po niyan is GMA News. Hindi po namin gawa-gawa yan. And just to kind of highlight, yung UP, Scholar ng Bayan, di po yan free. Kasi depende din yan sa income bracket ng parent ng estudyante. I have cousins na nag-aral sa UP, hindi po sila free kasi malaki po yung sahod ng mga parents nila. So hindi po yan lahat free. So let's use the example na lang of, let's say, Ateneo de Manila. Noong 2014, 76,000 per term yung minimum cost. Pinakamurang course na yan. Or 152,000 in a year. Ano nga ulit ang sabi natin? 10% per annum yung pag-increase ng tuition fee. So, andito, on the right side, as of 2018, si Ateneo from 152,000, 4 years after, pumapalo na ng 160 to 180. 2023, 5 years later, pag sinunod yung ganyang progression, yung isang 4-year course po, minimum 1 million na yung gastos kung sa Ateneo. What if kung yung family mo galing Ateneo? Obviously, hindi pa naman ganoon kamahal dati. So, at least ikaw, you already have a benchmark. May alam ka na kung magkano potentially ang kailangan mong pag-ipunan. Now, your next question may be, sige Jack, naintindihan ko na. I think I can afford to send my child to Ateneo. Pero, what can I do to save up at least 1 million education fund? Kasi, pinapakita mo dito, 1 million na yan by 2023. Diba? For a 4-year course. Andito, here are some investment vehicles that I'll share with you tonight to set up education fund. Unahin muna natin yung paborito ng mga kaibigan natin sa insurance industry, yung insurance with investment. Diba? Yung VUL, yung Variable Universal Life. Ulitin ko lang, ano nga ang gamit ng life insurance? Hindi ba income replacement kung wala na si breadwinner? So obviously, yun pa lang, sa definition pa lang na yun, baka hindi na ito appropriate sa goal mo for education fund. So himay-himayin natin. Hindi siya magiging very effective kasi may mga annual charges yan at saka dahil nakaisap, bundled yung investment at life insurance mo, bale, kinakain ng life insurance cost mo yung investment. Sa ngayon, bagsak yung economy. Nagre-recover pa unti-unti pero still very bagsak compared to how it is in 2018. What if bigla kang siningil ng insurance company mo na, "Ma'am sir, kulang pa po yung pera ninyo para ma-continue yung coverage." Yan po yung isang rason kung bakit nagrereklamo ang madaming tao sa traditional insurance. Hindi po sila niloko, hindi po sila na-scam,
hindi din po sila tawag nito ayun, hindi naman sila na niloko sila at na blind. Hindi lang talaga nila naintindihan na ganun yung kalakaran. So ikaw, ayaw mo ng ganong stress kasi ang gusto mo mag-ipon talaga sa education ng anak mo, then I will recommend that you look at either of these two, MB Life, Most 18, or mutual funds. So ang tanong lang, gusto mo ng life insurance, bumili ka ng life insurance. Gusto mo ng investment, mag-invest ka sa investment. Huwag mong pag-isahin. Huwag mong ilagay sa isang product. Make sure that they are separate. So, eto, ang maganda sa MB Life, isang cost lang yan per year. So, let's say you are 30 years old or below. Trivia, lalo na sa may mga kotse dito. Alam nyo ba na mas mahal pa yung insurance ng kotse ninyo kesa sa life insurance mo na 1 million? Yung kotse mo na 400,000 lang, sisingilin ka niyan around mga 13K in a year. Pero if you are, let's say, 30 years old or below, yung 1 million nyo po, 6,000 lang yan. 6,000. So, alin ba yung mas importante? Yung kotse o yung driver? Di ba? Sabihin mo, akong driver, ako may-ari. So, make sure that you have the proper protection for it. So, eto nang tanong mo. Sabi mo, wow, Jar, I'm only 28. My kid is only 5 years old. May nag-offer sa akin 50,000. May nakita nga ako sa Facebook, 60,000 daw per year, guaranteed 1 million. Parang natawa na lang ako. Sabi ko, nakakaawa naman kung sinong mag-sign up dito, pero that's their business. Di ko pakikialaman yan. Pero andito tayo ngayon, pag ikaw yung isa na nakakita or inoferan ng let's say 50 to 60,000 a year, edi you allocate 6,000 for your 1 million, yung sobrang 40 plus or 50,000 pesos, you can put it in premium deposit fund, which is tawag nito, tied up with Manila Bankers. Kung gusto mo ng investment na hindi nagne-negative kahit bagsak yung economy, or you can also look at mutual funds, which is my personal favorite kasi dalawa na yung fund ko dito. So ano ba yung mutual fund na yan, Jar? Simple lang. It's indirect investing in the stock market. Ang maganda pa, may fund manager na sisiguraduhin na yung pera mo hindi masasayang. Hindi tawag nito, malulugi. Kasi ang trabaho ng fund manager to make sure na ang buong fund lalago. Yun yung obligasyon nila sa'yo as an investor. So, bakit etong dalawang to, MB Life and mutual funds? Simple lang. Gusto mong makaipon, di ba? Ayaw mo ng stress pagdating ng araw. These programs are most likely going to help you meet your goals, whatever the economy of the Philippines is. So kung di nyo pa alam, I'll show you maya-maya na kahit pandemic, may pera. Kaya yung mga mayayaman, lalong yumayaman kasi may kaalaman sila na most people don't know. So kung gusto nyong malaman yan, don't leave the session. Okay? Hold on to your seats. So eto, second topic na, patapos na. Retirement. How do you imagine your life 30 to 40 years from now? Ako, I'm 33. When we were living in Cebu, tawag nito, there were times na doon kami nagsisimba sa Park Lane Hotel. Kung taga Cebu ka, you know where this hotel is. Kasi nandun yung The Feast ni Brother Bo. Diretso na din Holy Mass. So ako, nakikita ko yung mga matatanda dun sa coffee shop sa ibaba ng hotel, ground floor. Ano sila? Parang chill-chill lang. Oy pre, musta na dia? Diba? So ako, naisip ko, oy, ganyan yung buhay na gusto ko sa sarili ko. Kasi hindi ko na iniisip yung mga anak ko, tapos ako, ano bang kakainin ko mamayang gabi kahit matanda na ako. Because I was able to prepare. I know na yan din yung parang gusto mong mangyari sa buhay mo pagtanda mo. 'Di ba? So, anong maaari kong gawin? So, sasagutin natin yan maya-maya. Back to reality muna tayo. 5 years ago, when I joined IMG, nagkataon din may survey dito sa East Asia. Kasama po ang Pilipinas doon. 90%, meaning 9 out of 10 Pinoys. Si Secretary Jokno din, Finance,
Sabi din niya, I think earlier this week or last week, 80% naman daw kuno ng mga Pinoy are not ready for retirement. So whatever the number is, 80 or 90%, the fact remains na most Pinoys are not ready for retirement. So ano ba yung problema, Jer? Kasi madiskarte yung Pinoy. Magaling kumita ng pera kahit ano-ano papasukan na kahit anong racket. Andito yung mga problema. 'Di ba? Pag alam natin yung problema, at least alam din natin ang solusyon. So, eto, no savings for retirement. Kung empleyado ka ngayon, I tell you, yung driver ng jeepney, mas malaki pang kita sa'yo. Okay? I'm not saying that to offend you. I'm saying that to let you know na yung mga arawan yung kita, mga nagbebenta sa palengke, high income po yan sila. Sabi lang nila wala silang pera. Yung nagbebenta ng isda, kahit malangsa yung isda, libo po ang kinikita niyan profit per day. Kasi yung isda hindi naman mura. Yung pag-drive ng jeepney, depende sa ruta, minimum po niyan around 1,000 to 1,500 per day. Yung ano ba yung minimum ng nag-iempleyado? 400 plus 8 hours pa. 'Di ba? Pero bakit in spite of it, wala pa din silang ipon? Tumatanda, maganda sana yung kita pero walang ipon. Baka yung sagot, walang nagturo. Ikaw, nandito ka ngayon, may kilala kang isa, dalawang driver, isa, dalawang fish vendor, suki mo, turuan mo na. Kasi alam mo na there is a high probability na masama sila sa 80 or 90% na walang ipon. So, kung mahal mo sila, kaibigan mo sila, turuan mo. Di ba? Number 2 problem, little or no pension at all. Di ba? Kung taga-IMG ka, I know these are one of the things na naririnig mo. May GSIS man, may SSS man, may PhilHealth man. Lagi. Meron nga. Pero ang tanong ko sa iyo, hindi ka pa nagre-retire, anong ginagawa mo sa GSIS at PhilHealth at saka SSS mo? 'Di ba? Talaga bang iniipon mo lang or inuutang mo? Bakit alam ko? Kasi empleyado din ako dati sa private. Naglo-loan din tayo sa SSS, 'di ba? And then my mom is a government employee. Magsi-60 na po si mama this coming February. Ang nasasambit niya palagi, di ako sure kung magkano yung retirement ko. Di ba? That's one of the worries of an aging person. Ako, andito ako sa MJ, sabi ko lang sa mama ko, Ma, ay kabala ka, don't worry. Sagot kita. Kasi whether I like it or not, talagang sasagutin ko yan. Kasi mama ko yan eh. Wala din namang nagturo sa mama ko before. So, how much more yung mga nag-retire na or magre-retire na? Diba? Ilang taon na lang, 1-2 years na lang, 65 na. So, at saka, yung iba, wag na nating paabutin na kung kailan matanda sila, doon pa sila makaka-realize na ay patay na, wala pala akong pensyon. Wag. Turuan na natin ngayon. Put yourself in this situation. May SSS ka or GSIS ka. Bonus na lang yon, 'di ba? Pambigay mo sa apo mo kasi generous kang lolo or lola, or baka yung SSS or GSIS pension mo, panggala mo na lang kasi insured na yung sureball na yung pang-hospital mo, sureball na yung pang-pension mo. Yung SSS sa GSIS talagang it's not your first source of income when you retire. Di ba mas magandang isipin yun? So, how much more kung yung SSS or GSIS mo, sinabi mo na lang na ipunin mo na lang yan para sa anak mo. Gusto ko siyang makapag-doktor kasi ako I'm a frustrated doctor. Conductor lang ang inabot ko, di ba? Pero ikaw, you have the confidence to say that kasi alam mong may pera ka. Di ba mas magandang isipin yon kesa sa magbibilang ka ng pension mo, pagtingala mo sa taas ng building, may billboard pa doon, welcome SSS and GSIS pensioners. Pensionado ka na nga, pinapautang ka pa. Diba? I'm not saying that lending companies are bad. Negosyo nila yan. What I'm saying is, hindi ka makapag-prepare, yun yung bad. So tulungan po natin sila. Huwag po nating hayaan na masama sila sa 80 to 90%. Eto, relying on relatives for financial support. May mga parents na advance mag-isip. Binuhay kong mga anak ko,
It's their responsibility to take care of me when I'm old. Wrong. Hindi. Kasi yung anak mo, yung anak natin, di man yan nila prenay kay Lord na tayo yung parents nila. Di ba? Eh kung irresponsible yung parent, kawawa yung bata. Eh, yun yung bigay ni Lord eh. Pero regardless, what I'm saying is, your child is not your retirement fund. Mahal mong anak mo, make sure na hindi ka pabigat sa anak mo. Ako, I've always told my wife since I joined IMG, dahil hindi man mayaman yung parents namin dalawa, as a matter of fact, her mama is completely blind, tatay niya is yung farmer na walang sariling lupa. So sabi ko, kahit kinkargo natin yung parents natin ngayon, at least alam natin na pagtanda natin, hindi tayo kargo ng mga anak natin. They can have their own lives, bahala sila sa buhay nila. Tayo, hindi tayo pabigat. 'Di ba? Kung medyo yan yung mindset na kinalakihan natin or naririnig natin, ikaw dapat ang maging rason kung bakit nabago yung mindset na yan, lalo na sa family mo. Kasi kawawa yung mga anak mo kung dadalhin natin yan pagtanda. Mahal mong mga anak mo, huwag kang maging pabigat. As simple as that. And then lastly, health issues and expensive healthcare costs. Eh yung iba, sumusuko na lang kasi wala ng pera. Naibenta na, kulang na lang ibenta yung kaluluwa. Di ba? May ganong kasabihan. So parang sumusuko na lang. Hayaan nyo na lang akong mamatay. Hayaan nyo na lang ako na hindi na magpagamot kasi kawawa naman kayo. Eh ikaw, kung ikaw yung anak, mahal mong parent mo, 'di ba? Ikaw you'll try to do as whatever it is that you can. Pero whether we like it or not, nauubos po yung pera. So, ngayon, as early as now, plan your retirement ahead. Kasi lahat ng ito pinagdaanan na at pinagdadaanan ng maraming tao. Ni-research po yan, hindi po yan gawa-gawa natin. So nakikita din po yan natin sa society. So ngayon, alam mo na, again, knowing is half the battle, execute. Diba? Bakit ba, Jeremy, ang kulit-kulit nyo sa IMG? Bakit pa ulit-ulit kayo planning retirement ahead? Eh, ano man, babalik pa tayo sa March na nag-lockdown. Diba? No work, no pay. So, what if retired ka na, you're 70 years old, you're no longer capable of working, nagkataon pa na baldabid ka na, baldado, di ba? Di ka na talaga makakapag-income. So, pero kumakain ka pa, may bills ka pa, may maintenance ka pa ng gamot, tapos na-hospital ka pa talaga, and you're 70 years old, pero wala kang pera. Di ba? How do you think your family will feel? Matutuwa kaya sila? Or wag na lang tayong lumayo, ikaw na lang mismo, tuwang-tuwa ka ba na naiisip mong sarili mo, tumanda ka, wala kang ipon? 'Di ba? That's the whole purpose. Bakit pa makulit tayo sa IMG? Kasi if you fail to prepare now, you are most likely to suffer. Kaya yung iba, nag-give up na lang sa buhay. So please, be responsible for things that you should be responsible of. And part of it is saving up for your retirement. Okay? So sana, klaro na po yan sa atin ngayon kung bakit nag-join tayo sa webinar na ito at kung bakit mag-ipon ka for your retirement. Okay? So, eto, bakit usapang retirement pa din? Lahat tayo dumadaan sa 3 financial stages. Man at work, man at money at work, sana all nag-i-invest, and then money at work. Kasi yung investment mo, balik ako sa question ko kanina, what if you have 10 million na? Diba? So, tapos yung 10 million mo, interest na lang yung bumubuhay sa'yo. Pero yung 10 million, buong buo. Ang masaklap lang, friends, is that most people are stuck here, man at work. Nag-60 na lang, tumanda na lang sa abroad, tumanda na lang sa kakatrabaho, tumanda na lang sa kakanegosyo, hindi din nag-ipon. Ending, kung wala kang ipon, wala ka talagang maitatabing pera, wala ka talagang asahan. Ang purpose po natin dito sa IMG, lahat tayo, yes, we have to work. Kahit ano pang gawin mo, it's still work. Magnegosyo ka, work. Your employee, it's still work. Mag-invest tayo. From step 1 to step 2 so that eventually all of us will meet
at step 3. Balikan ko ulit yung question ko kanina. If you have 10 million now and you're only 35, ano bang gagawin mo sa buhay mo? 'Di ba? Kasi may mga tao po, yes, may mga tao na nakakapag-retire hindi pa 60. 40s pa lang. Yung iba 30s pa lang. What is retirement? Retirement is having the ability to survive without the need to work kasi may pera ka. Yun po yung totoong retirement. Okay? So, baka ang tanong mo, wow, Jer, maganda yan, maganda yung prospect na yan, yung view na yan. How can I achieve that? Ayan dito. There are money machines na pag-uusapan natin na kailangan natin para ma-achieve yung money at work. Hindi na lang yung tao. Okay? Pero reminder sa'yo, sa ating lahat, ikaw, yes, ikaw, huwag ka nang tumingin sa tabi mo. Ikaw yung important na, pinaka-important na money machine. Kasi kung di ka kumayod, walang pera yung family, yung napapasok sa family ninyo. Diba? That's why you have to respect yourself and treat yourself in the most important manner. And part of it is saving up, diba? So, sige, Jar, I am the most important money machine. Hindi din ako ATM, but I understand what you're saying. Pero ano ba tong mga money machines na to? Unahin natin yung compound interest. Ito, klarong-klaro, yellow, the secret of building wealth. Diba? So, si Albert Einstein, he formulated the rule of 72. Ang sabi niya, take 72 as a constant, and then, whatever the interest rate na ibinabayad sa pera mo, yung quotient niyan will give you the number of years kung kailan magdodouble ang pera mo. Eto, may theoretical question ako. Magkano ba yung interest sa bank? Diba? Kung alam nyo, paki-chat. Kung alam nyo, I will appreciate it. Next question, magkano ba ang interest sa ilalim ng ulan? Ilalim ng unan? Alkansyahan. Kung may interest man. Diba? So, in short, sabihin na lang natin yung bank, 1%, 72 divided by 1, and then you're 35 years old now, don't tell me that you're willing to wait until you're more than 100 years old para mag-double ang pera mo. Huwag ganon. Walang ganon, kapatid. So, eto pag-aralan natin para mas maintindihan natin kung bakit dapat mag-invest tayo ng tama kasi may investing na mali. So, 3 scenarios, 4%, 8%, 12%. Sabihin natin ikaw ito, si Jeremy. Excited ka, you're 29 years old, inipon mo ang last 5 years na 13th month pay mo, sana all nag-iipon ng 13th month pay, pero inipon mo ang last 5 years ng 13th month pay mo, you came up with 100,000 kasi most people start working at around 20-ish. So, may 100,000 ka, si Jeremy tuwang-tawa, money goals, takbo sa bangko. Negotiate si Jeremy sa bank manager. Pre, I have 100K here. What interest can you give me? Kasi alam ko 1% walang kwenta yon. Yung bank manager, sabi niya, ang bahala sa'yo dyan, 4%. Ikaw, tuwang-tuwa ka naman kasi 4% eh. Pero ang di mo alam, kasi hindi ka nakinig sa IMG, ayaw mong mag-join, na it will take 18 years for your money to double. So ang sasabihin lang ni bank manager, kasi tinanong mo, manager, magkano ba to pag 65 na ako? Sabihin ni manager, kasi marunong si manager, marunong yan. 400,000 when you're 65, 36 years later, you'll have 400,000. Ikaw, tuwang-tuwa ka naman kasi times 4 na. Pero, eto lang. Si manager at saka si bank, hindi man yan mag-i-invest sa 4%, then invest yan either 8 or 12 or more. Ang pautang po ng bangko, credit card, 3% per month. So that's about 42% in a year. So 72 divided by 42, less than 3 years, double na yung pera nila. Pero sabihin na lang natin, nag-invest si bank sa 12%, skip na natin yung 8. So every 6 years, nagdodoble yung pera kasi 72 divided by 12, 6. So to make the long story short, 36 years after, you're 65. Tuwang-tuwa ka kasi binigyan ka ng manager ng 400K. Diba? Pero si bank,
Tuwang-tuwa siya sa 100,000 mo kasi kumita sila ng 6 million. 'Di ba? So, what are you trying to get at, Jeremy? Na wag akong mag-ipon sa bangko, na masama yung bangko. No, that's not the point. The point is, kung ang bangko nag-i-invest 12% or more, why shouldn't you? Bakit ipagsasapalaran mo ang hard-earned money mo in a low investment, in a low interest investment, when you should be able to invest directly to something that's at least 12% per annum. Diba? Sorry, di ma-mute. Okay. So, di ba? Sorry. What I'm saying is that sayang naman 6.4 million sana, naging 400,000 na lang. So, yan po yung isang rason kung bakit yung mayayaman lalong lumalago ang yaman nila kasi they understand the importance of interest. So, kung may kakilala po kayo na ang alam lang na pag-ipunan is bangko or kawayan or baon ng niyog, teach them, bring them here. Okay? So, eto, next money machine, stock market. Kasi nakita mo sa Facebook. May tanong lang dito, guide questions. Is the stock market for you? Sige, do you read business news? So, I don't know what the answer to that is, pero ako, I don't. So, kaya hindi pa ako nag-stock market. Am I knowledgeable in trading? Di nga ako nagbabasa ng news, mag-trading pa. So, di ba? Pero kung alam mo, go, fine. Can you place a trade during trading hours? Trading hours, 9 a.m. to 3:30 p.m., Mondays to Fridays except on holidays. Ano bang ginagawa ng maraming tao during these times? Yung iba nagtatrabaho, yung iba nasa negosyo, yung iba natutulog kasi night shift. 'Di ba? What if part ka sa natutulog? Obviously, you cannot trade. So, malamang sa malamang, hindi yan fit sa lahat ng tao. Baka hindi din yan fit sa iyo personally. Pero if you think that it's fit, fine. Nobody's stopping you. Ito ay guide question lang in general para sa lahat. Has good internet connection? For me, dito sa IMG, no, ang palagi ko lang talagang sinasabi, everybody has the same opportunity to invest. Kasi ultimo, Palawan, pera padala, pwede mong hulugan ng investment mo. Kahit wala kang internet sa lugar ninyo, kasi medyo malayo sa main city, medyo liblib na lugar, you just travel to the town center. Padala kang pera, pwede ka nang mag-invest through Palawan Pawn Shop na payment, diretso sa mutual fund mo, sa IMG. Diba? So, may rason pa ba na hindi makakapag-invest dahil walang internet? Wala na. Tinanggal na natin. Para sa akin, as a financial educator, I think this is the most sensible way of helping people. Diba? Walang restriction. And then last, do you have enough funds? Alam ko po sa stock market investing, trading is at least 8,000. Pero I tell you, not all people have 8,000 pesos now, ngayong oras na to. Yung iba nga, di nga makapag-ipon ng 500 lang. Kasi ayaw mag-ipon. Hindi afford. Ayaw. So, how much more 8,000? Diba? Pero sa mutual fund, as low as 500 pesos per month, you can. Palagi ko nga sinasabi, kahit pulubi yan, if gusto, if naturuan, at saka willing, kaya pong mag-ipon kahit 500 pesos per month. Diba? How much more yung nagtatrabaho? May magandang sahod, 15-30 or whatever your pay schedule is. So, wala na talagang rason para di mag-invest. So, andito lang. If you can do most of this, then let's look at mutual fund. Diba? Sabi ko kanina, gustong-gusto kong mutual fund. Bakit, Jeremy? Share mo naman. Sure. Kasi kung stock market lang naman ang pag-uusapan natin, yung mutual fund mo, sa stock market din naka-invest. Ang maganda lang, hindi siya tied up sa isang company lang. So, your mutual fund is distributed amongst these companies. So, it doesn't matter if yung investment mo 5,000 or 5 million, naka-invest yan, naka-diversify. Ang tanong na lang, asan ka doon? Nasa 5,000 or nasa 5 million?
'Di ba? Kung wala pa sa 5 million, okay lang, pareho lang tayo. Nagbe-build pa din. At least may ginagawa. So, bakit mutual fund, Jeremy? Simple lang. It's the best alternative to direct stock market investing. So, kung di mo magawa yung mga limitations kanina, let's look at mutual fund. Tapos, eto pa, di ba I promised to tell you, to share with you na kahit bagsak yung economy, may pera. So, let's look at it. Jeremy, gustong-gusto mong mutual funds. Bakit? Sa akin, eto, your tool in wealth building, yellow na yellow, klarong-klaro na. Gusto kong yumaman kasi pagod na rin akong maging mahirap dahil mahirap lang kami. It does not stop you from achieving your financial goals, di ba? So, may example tayo dito, si Mr. A. Ikaw na ba si Mr. A? May 100 ka kada buwan. Pero in reality po, 500 po yung minimum niyan. This is for the concept, para mas maintindihan. Yung Philippine economy, most times, dumadaan lang yan sa 3 scenarios na to. Maganda, robust, yung tinatawag na bull economy, lalaking baka, bull. Tapos ito, medyo bumagsak, nag-bear, also bear, pero naka-recover. And then, talagang bear economy. Tulog na tulog, bagsak na bagsak. So, unahin natin yung first scenario, yung bull economy. Ang mutual fund investing po, very simple lang siya. Parang bumibili ka lang ng itlog. Kung magkano yung price ng itlog at saka magkano yung pera mo, bibigyan ka with the same number of eggs na kayang bilhin ng pera mo. So, dito sa first scenario, nasa 10 pesos per month sa first month, 100 divided by 10, 10, di ba? May 10 shares ka. Pero alam mo na maganda yung economy, nagmamahal yung shares. 'Di ba pag mahal yung commodity, yung buying power ng pera mo medyo konti. Bumababa. So it's the same here. So tumataas yung takbo ng economy, lumalago yung economy, nagmamahal yung price per share, pero ikaw marunong ka kasi, nag-i-invest ka lang din. Kahit umabot tayo ng 20 pesos on the 6th month, may 5 shares ka na lang, bumili ka pa din, nag-invest ka pa din. So, how do I make money off of mutual fund, Jeremy? Simple. You add all of the shares that you have accumulated, lahat ng nabili mo, multiply mo sa last selling price, which is 20 pesos. So, in this scenario, you have 845.60, kunin mo yung 600 na initial investment mo, may profit ka na 245.60 or 6.8% per month. Sa mga kaibigan po natin, baka pilosopo din, 245 lang pala. Alangan, 600 lang nilagay mo eh. Pero, if you have 1 million, 6.8% per month is 68,000 pesos. Yung 68,000 mo, kinuha mo, yung 1 million mo, buong buo. Matutuwa ka ba or tuwang-tuwa? Diba? So, wag mong tingnan yung 245 kasi maliit lang yung invest. Tingnan mo yung goals mo. Magkano ba ang gusto mo? Diba? And then look at the interest rate per month. Now, in the second scenario, bumagsak pero naka-recover. Pero ikaw, alam mo na kung bumagsak yung economy, mura yung price per share, yung buying power ng pera mo, medyo mas mataas. So, nag-invest ka. On the third month, for example, 5 pesos per share na lang, alam mo na yung 100, 20 shares. So, mas madaming mabibili. Bili ka lang ng bili. 6 months, on the 6th month, sabi mo, enough na to, I need that money na. So, 85.25 shares ang lahat ng nabili mo times 10, may 852.50 ka. Or profit na 252.50 or 7% per month. 1 million, 70 million kada buwan. 70,000 pesos interest per month. Yun yung pangkain mo sa Jollibee, yung 1 million, nandun pa din sa mutual fund. Diba? Pero ito yung matindi. Scenario 3. I think you follow the idea na, diba? Lalo na kung di pa member na kahit bagsak yung economy, pag nag-i-invest ka talaga, kikita ka. Kaya, wag na po tayong magtaka kung bakit yung mayaman pa din kahit ilang financial crisis ng pinagdaanan nila. 'Di ba? Kasi it's as simple as this. Invest ka first month, 10 shares ang nabili ng 100. Pero bumagsak yung economy kasi nag-COVID eh. On the fourth month,
isang piso na lang yung dating 10 pesos, isang piso per share na lang. You have 100 shares. Pero naka-recover siyang bahagya for 50 yung last selling price. You accumulated 257 shares times 450. Yung total earnings mo, 1,157 or 15.5% per month. 15.5% per month if you have 1 million is 155,000. Diba? So please do not keep on wondering kung bakit yung mayayaman, talagang mayaman pa din sila. Kasi alam nila ito eh. Now that you know this, execute and then help your friends and your relatives, di ba? Last reminder lang about investing. Huwag po tayong atat kasi si Lord, binigyan na po tayo ng perfect examples when it comes to investing. Tingnan mo yung nyog, lalo na kung farmer yung family ninyo or may mga lupa kayo, nyog or mangga. When you plant your coconut tree or mango tree now, you don't expect to harvest next year. It will take 5-6 years. It's the same thing for money. Follow the perfect example set by nature. Huwag maging atat. Tanim ka ng tanim kasi pagdating ng araw, pitas ka na lang ng pitas. 'Di ba? Time and not timing. Huwag mong timingin ang economy kasi walang nakapag-predict ng COVID. Hindi din natin alam kung kailan maggaganda ulit ang economy. Ang alam lang natin, pag nag-i-invest ka ng tama, may pera ka talagang asahan down the road. Okay? So that ends our lesson on investing. Now, last, patapos na tayo, future healthcare expense. To make it short, 90%, ulitin ko ha, 90% of family bankruptcies is because of hospitalization. Now, naalam mo na yan, eto na yung sagot. Kasi ayaw mo nang mangyari yan. Nangyari na yan sa amin 2006 when my father died. Na sabi ko nga kung pwedeng ibenta ang kaluluwa, ibebenta. Pero hindi man. So ngayon, ayaw ko nang maulit yon sa family ko. Kung ayaw mong mangyari yan sa family mo or may kilala ka na pinagdaanan niya yan at ayaw mo nang maulit-ulit sa family nila, let's look at Kaiser. Kaiser is very simple to understand. You save for 7 years. For this example, you started 22. Jar, bakit 22? Kasi most people start working around that age. It's as simple as that. You save for 7 years, bali 29 ka, 29 years old, tapos ka nang mag-save. Tapos, for the rest of your life, you're covered with healthcare. May pang-hospital ka na. Diretso na din yan pang-retirement. Ang importante lang po dyan, reminder, importante lang dyan, buhay ka pa, of course, it has to be, and then may pera ka sa fund, hindi mo withdraw. Kasi may kaibigan po tayo na di pa nag-i-invest, withdraw agad. Wag. Kung yan yung first mindset mo, kailan mag-withdraw, I tell you, please change it. Kasi may entice ka talagang mag-withdraw. Pero kung ang mindset mo, pang-retirement ko to, pang-matanda na ako, so hindi ka matetempt mag-withdraw. You will give your money enough time to grow. Okay? So eto, during the saving period, ang gusto kasi ni Kaiser, covered ka, plus may pera ka pa pang retirement. So, may pang-hospital ka while you're saving. At least you've paid 1 year minimum, you can use it. But, if you don't use your Kaiser long-term care, isasauli po ni Kaiser yung 85% ng contract price. So, depende sa plan, kagaya nito, 411 yung contract price, isasauli niya 85%, that's 350,000 pesos na pangdagdag sa retirement fund mo. Diba? And then, paano naman Jar kung namatay 1 year lang nakapagbayad, medyo mahaba-habang panahon ng 7 years, di ko alam mangyayari sa akin. No problem. Kasi si Kaiser, naintindihan din ng tao, hindi sigurado ang buhay. Eventually, we will die. We just don't know how, we just don't know when. So, ang sabi ni Kaiser, don't worry ma'am sir, kung sakali talagang walang swerte, tapos 1 year lang nakapagbayad, active yung plan, puputulin namin yung babayaran, hindi na obligado yung family magbayad, bibigyan namin ng life insurance money yung family, at saka pag mature ng policy on the 20th year, ibibigay namin yung retirement fund. So, it's as simple as that. So, wala nang babayaran, tatanggap ng life insurance money, tatanggap pa ng retirement fund on the maturity. Now, kung may gusto pa kayong i-clarify about Kaiser, please feel free to ask the friend who invited you tonight. Kaya niya pong i-explain yan
At saka magugustuhan niya po na explain yan sa iyo in detail. Okay? So that's a simple, very simple solution to a complex problem. Yung problema kahit medyo komplikado, yung solusyon simplified. So ayaw mo ng komplikadong solusyon, mag-Kaiser ka. Okay? So eto lang, to recap all of these, bakit ganito yung kalakaran ninyo sa IMG Jeremy? Bakit IMG and Kaiser yung parang pinagpa-partner? Simple lang. Like building a house, you should build the financial foundation from the ground up. Huwag mong unahin yung bubong, huwag kang takbo sa investment agad. Si Kaiser, naintindihan kasi yan, so inuna yung healthcare, may life insurance na din, may investment pa, may pang Jollibee pa kung matanda na. And tanong mo, Jar, sabi mo di ba may income side sa IMG, may business. Paano yun? I love that question. Gustong-gusto ko yan. Kasi gusto mong mag-emergency fund and gusto mo din bayaran yung mga utang mo through extra income. Di ba? So you have two solutions in IMG. You could choose between basic and premium membership. Yung basic membership, 6,000 po yan. Isang beses lang kayo magpapamember. Lifetime na kayong member. You have access to financial education classes. This is free. Pero may mga financial classes po tayo na intended for members only. Kung gusto mong makapasok doon, become a member tonight. Okay? Unlimited financial check-up, online workshops. Di ba? Sabi ko, debt management workshop, isa doon. Baka yung problema natin is debt. Become a member, libre na pong makapag-online workshop. Baka yun yung hinahanap mong solusyon. Tapos, may automatic investor ka na. Kasi may mutual fund ka na 1,000 pesos sa 6,000. Dagdagan mo na lang kahit pa 500 lang every instance. And then you have accident insurance, may life insurance ka na din, and then free frames at De Los Reyes Optical plus unlimited free consultation Kaiser Clinics and other benefits. Now, sabi mo, Jar, gusto ko kasi yung may business. Okay naman yung basic membership. Maganda siya. Gusto ko yung business. Let's look at premium membership. Kasi yung premium membership, simple lang. Yung membership mo sa IMG at saka first month savings mo sa Kaiser. So with this program, ang pinaris po natin dito sa basic membership is yung K100, yung kanina na nakita ninyo na 5,882 per month for 7 years. On the first payment, dagdag lang kayong 500 na policy fee, kaya 6,382 plus 6,000, 12,382. So what do I get out of it? Simple lang, lahat dito plus minimum 1 million pesos life insurance kung accidental yung nature ng pagkamatay, kung natural causes naman is 500,000 minimum. So 'di ba, mas maganda na 'yon kaysa sa wala. Tapos, natapos mo yung Kaiser mo, 7 years na kapag-ipon ka, on the 28th year, guaranteed ka 1 million na retirement fund. Kung gusto mo ng 1 million na retirement fund, 20 years later, I will recommend you start with this. And then, sa business opportunity po, being a financial educator, you earn minimum 5,000 to 20,000 pesos per month doing this part-time. Yung mga full-time leaders po natin, they earn 6 digits. Di ko pa alam kung magkano specifically kasi di man tayo nagpapakita ng cheque, but our leaders earn that much. So you don't need to go directly to 6 digits kasi what can an extra 5 to 20,000 pesos income do for you and your family per month? So kayo lang po yung may alam niyan, pero sigurado ako, pag may extra pera kayo, your dreams are just one step closer to being achieved. Alright? So, eto. Sige, Jar, naintindihan ko. Gustong-gusto ko yan. Pero bakit dapat pa ako mag-member? Simple lang. Diba? Gusto mong madagdagan yung kaalaman mo sa pera. And learning never stops. Pero para sa akin, personally, aside from these benefits, eto po yung nasa baba. Eto, you can learn the habits of successful people. Kasi, kahit nakuha ko na yung dream salary ko na 50K before 2013, before Yolanda, di man ako yumaman. Di ba? As a matter of fact, mas may ipon pa nga ako ngayon na wala akong 53,000 na sahod kumpara sa 53K yung sahod ko at dito pa yon sa Leyte. So, doon na-realize ko na wala pala yan sa sahod. Nasa environment yan at saka sa disiplina mo. So, if you want to become successful, join successful people.
It may not be me, it may not be the person who invited you just yet, pero I can assure you na if you stick with IMG and then listen to our successful leaders, malamang sa malamang, magiging successful ka din. Alright? So, to wrap this all up, financial education is your safety gear when climbing towards financial success. Bakit? Magaling ka ng kumita ng pera, magaling ka ng dumiskarte. Just like this person, magaling na siyang umakyat ng rock wall. Pero isang maling tapak, isang maling hawak, mahuhulog yan, either injured or dead. It's the same for us. Isang maling financial decision, bagsak lahat yung pinag-ipunan natin. So kung ayaw mong mangyari yan, join IMG because proper financial education reduces the risk in every investment. And I'm sure gusto mong lumago yung pera mo kasi pinaghirapan mo yan at mahal mo ang family mo. Alright? So, with that, I'd like to say congratulations for making it this far. Please, please, please listen to the friend who has been bugging you. Kinukulit ka ng ilang buwan, ilang linggo, ilang araw na kasi gusto lang yan, gumanda ang buhay mo. Kayong dalawa, magkasama gaganda ang buhay. And that wraps it all up. Maraming salamat po. We have 2 minutes left. If you have questions, I can make room for at least 1 or 2 questions. Feel free to unmute or kung mahiyain, mag-chat lang before we formally end. May questions po ba? Okay, going once, going twice. All right, kung wala na pong question, again, thank you po sa oras ninyo. I hope you learned a lot tonight. And wala po tayong 8 p.m. tomorrow and Saturday. That's intended for trainers, for members. Kung gusto nyong makapag-join sa exclusive training na yan, join IMG no later than tomorrow afternoon. And I'd like to say happy weekend in advance. God bless and see you on Sunday. Maraming salamat. Good night.